At ayun, pinagpalang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati po yung nasa abroad. Kamusta po kayo? This is Teacher Roland, Teacher Jologs, pati syempre yung mga nanonood po sa atin. Sa lahat ng branches ko nationwide, ayan, Luzon, Visayas, Mindanao, magsisimula na po tayo. Paano nga ba makapagtrabaho sa South Korea? Ayan, and of course, this is Teacher Roland itself, no? Ayan, the CEO and Director po ng #1 Korean Language Center sa buong Pilipinas, o mas kilala po sa pangalang Team Jologs dahil ako nga po si Teacher Jologs, ang founder ng Team Jologs. Annyeonghaseyo Yorobun. Ayan. Okay. Anyways, mga kababayan, no, ang una kong katanungan, alam ko marami kayong katanungan po. Okay, ayan, ako muna yung magtatanong, mamaya sasagutin po yung mga katanungan natin, no. Okay na po ba yung sahod na 86,000 pesos, no? By next year po, tataas na naman ito. Yan, baka pumalo na po ng 89,000 pesos, mga kababayan, no? Okay? Ang makakaasa kayo dito sa aking presentation, yung mga pictures po. Naku po, ayan, naglipa na. Okay? Dumadami na sila yung nagpapapicture sa hindi naman nila estudyante. Okay, may mapakita lang po sa inyo. Alright, no? Mga kababayan, wag po kayo masyadong maniwala sa nakikita nyong picture. Make sure po, okay, yung picture po ay hindi hiram na estudyante, hindi hiram na larawan, no? Yan, ang mapapasin nyo po sa aming industriya, ang EPS Korea, Philippines, yung jacket na blue. Ano nga bang meron dito sa jacket na blue, mga kababayan? Ito po, yung jacket na ito ay binibigay, hindi po ni Kuya Will. Ang nagbibigay po nito ang POEA po, o Department of Migrant Workers. Kapag meron ka nito, ganap na po na kayo po ay magtatrabaho na, no? Sa South Korea. Yan, hangad ko po kayo makapagtrabaho kayo, no, sa South Korea. Ito po, fresh na fresh, mga kababayan. Kahapon lang po ito. 8 estudyante. Yes, estudyante, hindi estudyanteng hiram. Estudyante po ng aking center mula sa iba-ibang branches ng aking center po. Now, 8 po ang nag-flight pa South Korea kahapon. Alright? So, this is August 29 po, no? Last August 22, hindi lang po 8, 12. Ayan, no? Kaya tayo po ang pinakamalakas, pinakamarami, pinakamalupit sa serbisyo po sa buong Pilipinas. #1 Korean Language Center sa buong Pilipinas po. Ayan po, 12 na estudyante. Yan, kami lang po sa buong Pilipinas na nakakagawa nito. Pinakamaraming na itutulungan, no? August 15, 4, August 6, 7, sorry. Okay, 6, at July 31, 1. So, linggo-linggo po, mga kababayan, no? Ako po ay naghahatid ng mga estudyante natin sa airport. Ito po, no? 5 babae nung July 24. Yan, sa kauna-unang pagkakataon, meron po tayong nahatid na tomboy. Okay? So, masasabi ko po, mga kababayan, no? Lalaki, babae, bakla, tomboy, maaari pong makapagtrabaho, no, sa South Korea. Mamaya ikikwento ko po itong si Lynette Pulgo, at of course, ito po, no, si Miss Hazel. Siya po ang kauna-unahang 39 years old na estudyante namin na nakapag-Korea pa, no? Yan, from Cebu, dating factory worker. July 17, 6. Okay, ayan, no? At hindi na ako nakapunta sa airport at birthday ko po niyan, no? So, walang patid, no? Every week, mga kababayan, no? July 10, 5. July 3, 2. At 3 sila niyan. Hindi lang nakaabol yung isa, no? Yan, June 19, 1. Ayan, meron pong fresh graduate, no? Yan, mga kababayan, kahit wala tayong work experience, no? Maaari, pwede naman makapagtrabaho rin sa South Korea po. Okay, June 6. June 13, 7 po ito. 1, 2, 3, 4, 5. Tama, 6. No, kasi yung kumuha ng larawan pang 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito si Gerald. Okay, nahuli siya dyan sa airport. Pero sa Korea, ayun, sumama naman. No? June 4, 4. Yan, one of my staff also kasama, si Johnny. Ayun, naka-t-shirt pa, no? Buti pa yung t-shirt, nakapag-Korea. May 29, 6. Ayan. Okay, at May 22, ilan ba to? 4, no? May kasamang call center agent. Okay, yan, di ko mukhang Koreana po yung estudyante namin from Rizal, si Princess. Okay, May 16, 5. Okay, so walang talagang patid, no?
Sana next time kayo naman yung mahatid ko. At lagi po ako nandyan sa larawan, ha? Kaya walang peking ano po dyan, estudyante. At ito po, estudyante ko to, no? Yan, nakapag-Korean na to, 6 na taon. So, bakit iba yung tag niya, no? Kulay pula, balik manggagawa po, no? Kapag kayo'y mabait sa inyong amo, okay? Ayan, maaari po kayong magustuhan na amo at ma-recontract po kayo. Bagamat isa lang yung estudyante naming umalis, alam niyo po, no? Nasa 40 plus lang yata silang umalis. At least, meron pa rin tayo. Hindi tayo nawawalan, no, kada linggo mga kababayan, no. At ito po, 3, okay, nasa isang kumpanya lang ito. Okay, may kasama nga silang isa, sayang yung isa. Okay, yan, ito naman po, yung nakabilog na yan, kauna-unahan kong online student. Okay, na balik manggagawa, no. 5 years po yan sa Korea at bumalik na po ulit, no, para makapagtrabahong muli sa South Korea po. Yan, ako po ang kauna-unahang online teacher, the original, ang pilit ginagaya. Okay, yan sa sistemang ito, no, subok na po, napakarami na po nag-aral po sa akin ng online class at nasa South Korea na po. Nagsimula po ako 2016, not during pandemic po. Yan, at kasama po dyan, of course, my secretary, yeah, si Angel po. Okay, ito April 3, no, at may kasama po kami dyan, kauna-unahang transgender. Ayan mga kababayan, no? So yun nga po, lalaki, babae, bakla, tomboy, walang problema. Yun po, no? At kahit mahabang buhok niya at siya po ay may dibdib ba, okay, yan, nakaalis pa rin po siya, no? March 29, 3, okay, 3 lang ha, pero nung Lunes, ayun po ay Wednesday, nung Lunes 12, 5 babae, 7 lalaki po, no? Yan, masaya kami diyan. At meron din po diyan ano, no, kapatid ng aming estudyante, balik manggagawa. Okay, at isa na naman pong walang work experience ang nakaalis po diyan, no? Yan, at parang ano lang, no, 3 araw lang pagitan, may umalis ulit. Minsan 2 beses silang nagpapalis sa isang linggo. March 10, 10. Yan, at ito po March 13, hindi ko makakalimutan itong nakadilaw na si Dane, no? Mga kababayan, mantakin nyo po. Si Dane po, ang kauna-unahang naming estudyante, nag-grade 4 lang ang natapos. Tama po kayo mga kababayan, kahit hindi nakatapos ng pag-aaral, maaari pong mabago ang buhay. Yan, hindi po dahilan, no, ang inyong edukasyon o kahit hindi kayo nakatapos o kakulangan sa edukasyon para mabago ang buhay. Yan po ang pinatunayan sa atin ng aming estudyante ni si Dane. Mamaya makikita natin ang unang-unang sahod ni Dane, no, sa South Korea. Yan, 7 po, no. March 6, 6. Yan, yan, kasama si Rose Ann ng dating online seller. Okay, na ayun, nag-factory din. At ito naman po, nagtatrabaho sa restaurant. Yan, 14 students. Ako, dami nito. February 20. No, kasama si Ma'am Grace. Yan, na simpleng housewife. Shoutout po sa lahat ng mga housewife. Yan, may mga housewife po ba? No, pakitaas ang kamay sa lahat po ng mga nasa center, no. Sana kayo rin, pala rin po gaya po ni Miss Grace. Sumubok lang siya. Kaya pinalad naman po siya kahit papaano, no. Yan, March ito palamig ng palamig kasi pababa ng buwan. February 13, 12. February 6, 14 na naman. Mga kababayan, no, sa industriya namin, marami yung papapicture lang kunyari. Tapos ipopost nila. Parang papalabasin, estudyante nila, pero hindi naman pala. Ingat po tayo mga kababayan. Kasi sa amin, lahat, estudyante po namin, hindi kami nakikipicture kung kani-kanino lang. Para lang may mapakita po sa inyo. Papakita po namin kung gaano karami ang natutulungan ng center namin na number 1 nga po, no, sa buong Pilipinas mga kababayan. Ayun po, January 30, 8. January 25, 12. Ito, naipon yan at sobrang dami pong sunod-sunod. 16, 3, 9, 4, December 27, 4. Kahit po holiday yan mga kababayan, wala akong pakialam. Basta mahatid ko po sa airport yung mga estudyante naming bagong manggagawa po sa South Korea. And on my record mga kababayan, eto na po yung pinakamarami, 22 na estudyante. Hopefully, ma-break ko ito. Etong 22. Yan, at pangarap ko makahatid ng isang bus. Okay, yan, 2 van eh. Gusto ko bus naman, no? Baka hopefully kung ipagkaloob, lalo na po itong mga nakarang araw sa unang paghiwalay ng sistema ng manufacturing at shipbuilders
for this system pa rin, no? Korean EPS Korea. Okay, yan December 14, 7, 17, yan 12. So mga kababayan, wala pong tulak kabigin, no, na marami po talaga. Okay? Kung maghahanap po kayo sa buong Pilipinas ng ganito mga larawan na ganito karami, ay wala na po kayong ibang makikita. Kasi sa airport pa lang makikita na po namin. Ano nga ba ang output ng isang Korean language center? Ang output po, ang resulta o ang dapat mangyari ay makatulong po yan. Makapagpatrabaho sa South Korea, no? Yan, ito po ang kauna-unahan naming 49 po si Miss Maribeth, ha, napunta sa shipbuilding po yan. Okay, dating call center pero kinaya ang trabaho po sa shipbuilding making. Ayan, no, na dating nakakatuwa to, dating 75 kilos, siya po ngayon ay 60 kilos na lang daw. Okay, nakakapayat po mag South Korea, no? Mga kababayan, marami pa po to, ha. Yan, hindi ko na po papaliwanag isa-isa. Ang hangad ko lang po, sana sa susunod, kayo naman po, yung mahatid ko po, magkita-kita po tayo dito sa aking main center po, dito po sa Makati, mga kababayan, no? Okay, magkwento lang po ako ng ilan sa aking mga estudyante, mga kababayan, no? Gaya po nito ni Albert at Romel, sila po ay mga OFW sa iba't bangsa, no? Isa po ay sa Taiwan, isa sa ano po, sa Japan. Si Albert po, no, ay kumikita po ng 35,000 sa Taiwan noong mga panahon na yon. Nung nalaman niya sa Korea mas mataas, umuwi siya. At ayun po, no, sinubukan nitong Korea at nakaalis naman po, no. Yan, talagang hindi niya po pinagsisisihan ang kanyang desisyon na mas malaki nga po ang kanyang kinikita at mas masisigurado niyang future ng kanyang pamilya. Ito naman po si Romel, no. Nasa Japan, may kalakihan naman ng sahod niya, 60,000, pero mas malaki pa rin po ang kinikita sa South Korea. Kaya umuwi rin, nag-aral at nakapag South Korea. Mantakin niyo, mga kababayan, yan po ay mga nasa abroad na. Kumikita na ng mas malaki kaysa sa kinikita dito ng mga average pong Pilipino, pero mas pinili pa rin mag-Korea. Kung ganun po sana yung mindsetting natin, mas okay po. Okay? Yan. At ngayon po, tignan nyo rin po ang sinasahod nyo po. Yan. May future po ba? May future po ba tayo sa mga sinasad? Ito nga po, galing na po sa abroad, no? Ayan, ito po ang pinakamatanda ko estudyante sa ngayon, si Arnold Magno, na babalik po sa South Korea, no? Yan, na 46 years old na po siya. Na malay nyo, kayo rin, sipagan nyo, magustuhan kayo ng amo ninyo kahit alanganing edad. Okay, ayan, no? Nakapag Korea pa rin, at ayun nga po, na-extend pa yung kontrata. Ito, dating online seller, umuwi ito ng Pilipinas, natapos ang kontrata, pero nakabalik na rin po nung kamakailan lamang sa South Korea pa. Ito rin, balik manggagawa, simpleng housewife. Ayan, si Miss Yolanda, 2 beses na pong nakapag-Korea. Patipisan niya pa, no, na estudyante ko rin. At hindi lang yon, pati ang asawa ni Miss Yolanda na sa South Korea. Shoutout po sa lahat ng mga bisita kong mag-asawa ngayon. Imagine nyo po, kung kayo pong 2 mag-asawa ay parehas pong nasa South Korea nagtatrabaho, ano pa kayang future ang naghihintay sa mga mahal nyo sa buhay kung parehas pong masagana ang sasahurin natin, no? Yan, meron na po silang magandang bahay, malaking lupain, yun na po yung napundar. Kalamitan naman, lahat naman may napupundar, no? Ito po, hopefully makabalik si Miss Jeneline Kalika, yan pa South Korea, na natapos din ang kontrata. Yan, at ano po ito, ha? Farm owner, grape farm owner, at government employee, pero mas ginusto niya pa rin mag-Korea at babalik po siya sa South Korea. Pinakabata, mga kababayan, no? 18 years old. As young as 18 years old, pwede po tayo, okay, makakapagtrabaho sa South Korea, no? At ayun nga po, ulitin ko lang, kahit walang work experience. Si Judean ay 2 beses nakapag-Korea, ganun din po ang kanyang kapatid, at silang 2 magkapatid ay parehas pong nakakapangasawa ng foreigner, no? Malay nyo, kayo rin. At yung kanilang bunsong kapatid din ay estudyante namin na natulungan din namin makapasa at aalis na rin po. Okay? Marami ng klase ng driver ang akin natulungan, mga kababayan. Delivery rider, no? Armored car driver, bus driver, conductor, tricycle driver, Grab driver. Okay. Ano ba yun? TBNS. Alright. At taxi driver po, no? Yan, sana kayo rin, no, ay makapagtrabaho sa South Korea sa lahat ng mga bisita kong driver. Okay. Anyways, mga kababayan, si Charis naman po ay isang
college student. No, nung nakita niya na to, sinubukan niya, halos patapos na siya ng pag-aaral, hindi niya na rin pong tinapos. At tumuloy na lang po siya sa South Korea. Marami na po akong nakitang ganon. Kaya nakakalungkot na realidad sa Pilipinas, mga kababayan. Kapag nakatapos po ba ng pag-aaral, nakakasigurado po ba kayo ang sasahurin sa unang sahod ay 80,000 pesos? Ayun nga po yung nakakalungkot. Marami tayong natulungan, hindi nga nakatapos ang pag-aaral, pero sumasahod ng ganon. Okay, minsan pipiliin po talaga natin kung ano yung mas maganda at mas practical. Diskarte lang po ba para mas umasenso tayo sa buhay, mga kababayan, no? Ito, magkapatid. Si Miss Chris Bell, yan, estudyante ko yan, no? Nakapag-Korea. Tingnan nyo. Napanood niya na ang BTS ng maraming beses sa Korea. Sana kayo rin, ha? Shoutout sa lahat ng mga fans nito. Okay, at yung kapatid niya naman ang nakapag-Korea. Para silang nagpalitan. Si ate nag-Korea, si bunso naman. Si Kaputol naman ang magko-Korea. No? Marami na tayong natulungan, magkakapatid. Sana kayo rin sa lahat ng mga nanonood sa akin, magkakapatid. No? Hayayaan nyo yung mga kapatid nyo. Panoorin po ito para sabay-sabay po kayo gumanda yung buhay, mga kababayan. Ito po, shoutout po sa lahat ng mga single parent. Ako po, marami na akong narinig na malulungkot na kwento. Ayan, pinakamalungkot na narinig kong kwento. 5 anak. Yung kanyang asawang babae nag-abroad. Abay, bukod sa nag-ibang bansa, nang ibang asawa rin. Nakakalungkot na iwan yung kanyang 5 anak. Pero nag-Korea rin po siya. Okay, para mas mabigyan ng magandang future po. Ito po, si Miss Kim, kababayan ko po sa Olonga po. Yan, shoutout po sa lahat ng mga taga Zambales, Olonga po. Ayan, ako po'y taga Olonga po. Pero dito na po ako nakatira sa Makati, mga kababayan. Sana magkita-kita tayo dito sa Makati, no? Alright. Ito po, inaanak ko sa kasal to, no? Ayan, nakita na naman ako ng dream wedding. Naku po, marami na ako nakitang dream wedding. Ayan, sa mga mag-asawa ngayon na nanonood sa akin, hindi pa kinakasal, sana ikasal din kayo, ha? Unting ipon lang yan sa Korea. Kaya-kaya niya yan. Dating maintenance sa Mall of Asia, 9 years po. Yan, at nakapag-Korea rin po, no? Yan, ito online student ko, ito mga online student namin. At marami pa pong online student po, no? Hindi lang yan, mga kababayan. Makikita nyo po yan sa mga post namin, no? Mga kababayan, si Rolly Pulgo at nung isang araw o isang buwan, okay? Yung kapatid nito umalis na rin. Silang dalawang magkapatid. No, mantakin yung mga kababayan, ha. 5 araw to nag-aral pero nakapasa sa exam. Nag-enroll sa aking online service ng linggo, exam nila ng Sabado. Pero talagang siguro napakapalad ng magkapatid dito at nakapasa at nakapag-Korea silang dalawa, no? Mga kababayan, ha, sa tagal ko pong nagtuturo ng Korean language, more than a decade, more than 10 years, hindi po talaga kayang ipasa na nag-aral lang ng 5 araw. Pero ganun pa man, okay, sila po yung nakahawak ng record na noon na 5 araw lang nag-aral. Okay, nakapasa naman. Kasi po yung exam, mga kababayan, no, multiple choice. Okay, tapos yung nag-exam sila, 50% ka yung sa score mo, pasado naman na. Okay, kaya still napakapalad, no. May kapatid pa daw sila, sana mag-Korea rin, no. Yan, ito shoutout sa aking estudyante na laging namamasyal ito. Okay, ito napakaganda ng mga vlogs nito. I-follow niyo po siya, Rosalie Salcedo, from Rizal po ito. Sobrang ganda, ma-amaze po kayo sa mga pinopost nito, mas lalo kayong ma-inspire. Again, ito po yung balik manggagawa, no, na aking estudyante, no, from Rizal. Ayan, tingnan niyo yung mga pinag-shootingan ng Korean drama na puntahan. Ito hindi ko makakalimutan, si Francis Roland Pajarillo. Okay, Francis Flores Pajarillo, Roland tuloy. Flores din kasi yung gitna niya. Sabi nito sa akin, no, Sir, kakayanin ko ba ito? Hindi ako magaling nung elementary high school. Sabi ko sa kanya, upo ka lang dyan. Makinig ka lang sa akin. Kakayanin mo to. One shot po, napasa niya na exam. Okay, mga kababayan, no, hindi ko po kailangan na magaling sa eskwelahan. Matalino, summa cum laude, magna cum laude, valedictorian. Hindi po kailangan ng ganun dito. Ang kailangan po, matyaga lang po talaga at marunong makinig sa akin. Sama na natin, magbigay ng oras. Okay, sa kahit hindi ko na gagamitin yung word na pag-aaral, pag sa ulo na lang, ganun na lang, mga kababayan, no? Nakita ko na ng maraming beses po yan, no? Kanina, mga kababayan, yun nga, kinikwento ko, magkapatid, parehas nakapag-Korea, nag-aral ng 5 araw, ha? Okay, 5 araw po. Pero ibahin nyo tong kwento ko ngayon. Mga kababayan, 10 taon na po ako sa industriya na ito. Bago po ako nagkaroon ng sarili kong center,
na 10 branch na po sa buong Pilipinas. Nagtrabaho muna ako sa ibang center, no? 3 center po napasukan ko mga kababayan at naging inspirasyon ko po yung mga yon. Nakita ko po yung mga kakulangan, pinunan ko po, sinobrahan ko. Kaya po siguro number 1 tayo ngayon, no? Yan, kaysa sa mga napasukan natin mga center po mga kababayan, no? Anyways, ito pong si Frederick. Nilapitan ako dito sa Makati. Sabi niya, sir, hinahanap kita sa Olongapo, wala ka na pala. Balita ko may sarili ka ng center mo dito sa Makati. Sir, tulungan mo naman ako, mag-e-exam ako ulit. Mag-e-exam po siya sa pang-4 na pagkakataon. Ibig sabihin mga kababayan ha, 3 beses na pong bumabaksak sa exam. Okay, pero gusto niya pa rin. Gusto niya pa rin i-try, no, sa pang-4 na pagkakataon. Tandaan niyo po mga kababayan, noon, ang exam po ay 1 beses lamang sa 1 taon. Kaya pag na-miss mo yung exam, maghihintay ka ng 1 taon muli. Okay, kaya hanggat mare, kailangan marunong tayo maghintay. Alright? At sana, 1 shot sa exam. Okay? Ipasa na natin, wag po tayong papaasa pa sa chamba-chamba. Okay, anyways, yung pang-4 na exam ni Frederick, siyempre, winelcome natin ito sa ating center dito sa Makati. Nagtatrabaho po ito sa Unilever, no? Nung pang-4 na exam, mga kababayan, bumaksak pa rin. Okay? Todo sorry to sa akin. Sir, pasensya ka na. Wala daw siyang oras sa pag-aaral dahil 12 oras ang pasok niya, wala siyang day off. Pero nangako siya sa akin, pang-5, ipapasa niya na po yung exam. Okay, at nung pang-5 mga kababayan, napasa niya na po yung exam, pero sinubok pa siya ng pagsubok muli. Nung nagpa-medical ito, bumaksak sa medical. Meron po siyang spot sa baga. Okay, at mga kababayan, sabi ko sa kanya, no, pa-second opinion ka, nagpa-second opinion, baksak pa rin, kita pa rin yung spot, third opinion, baksak pa rin. Pero hindi siya nagpatinag, no? Sa 3 beses na pagkabaksak niya sa medical, naggamot po ito. Okay, shout out sa umalis kahapon. Grabe ka, sir. Saludo ko. Okay, naggamot din yon at nakaalis po. I'm very proud of that guy, no? Kahapon na I forgot the name, no? Yan, na nakakatuwa, nakaalis po siya, no? Anyways, mga kababayan, no? At ito nga po, nakaalis nga po si Frederick, no? Yan. Sinend niya na to sa akin through messenger nang hindi ko namamalayan, umalis na po pala siya. Okay, halos mangiyak-iyak akong sa tuwa, no? Okay, kasi nga alam ko yung story at inangat niya yung bandera ko. Mga kababayan, iba-iba po tayo ng magiging sitwasyon dito. Iba-iba po tayo ng ginagawa sa buhay. Iba-iba tayong intellect, no? Pero ang payo ko lang sana, no, wag po kayong aabot sa ganong karaming pagsusulit. Sana, one time lang, ipasa nyo na para hindi po kayo, no, maabala. Alright? Marami na po ako nakikitang magkaibigan po na nakaalis. Parehas nagkikita sa South Korea. Okay, sana kayo rin mga kababayan, pare-pares kayong magkita. Shoutout po sa mga nanonood sa akin, no, na magkakaibigan dyan. Mga kababayan, no, professional, 3 nurse, okay, mas pinili mag-Korea, nagulat nga ako. Gaya po nito, meron pong engineer, maraming engineer, accountant, teachers, marami po na mas pinipili nito. Basta pag nakikita nila na walang pagbabago, ganun pa rin ang sahod, mababa pa rin. Nakita nila ito, sinubukan, at ayun po mga professional po, no? Ngayon po isa sa mayamang kong mga estudyante ito. Okay, nakapangasawa rin siya, no, na nakilala niya sa South Korea. Mga kababayan, muli, ito po si Teacher Roland, Teacher Jologs. 1 dekada na po ko sa industriyang ito at halos 800 na po ang natulungan kong makapagtrabaho sa South Korea. Baka matapos ang taon na ito, papalo na po ako ng 1,000 na natulungan makapagtrabaho sa South Korea. Hindi malabo na ito kayo po mga bisita ko ngayon sa lahat ng center ko. Okay, at mga nanonood sa akin, no, kayo naman ang susunod po. Okay. Anyways, mga kababayan, pwede nyo po ako i-follow sa aking Facebook. Alright, yung aking Facebook account ay Roland Flores. Sana ba yon? Okay, i-flash ko lang po. Ito po, ayan, no, i-follow nyo na lang po ako dito. Roland Cito Flores. Alright, yan. At nagsimula ako magsalita ng Korean 2004. So I've been speaking the language for, tagal na ha. Magto 20 years na pala. Okay. Ayan, no. Yan, at pero alam nyo, maraming estudyante ko mas gumaling kesa sa akin nung nakapunta sa South Korea. Kaya lahat po ng akin naging trabaho ay patungkol sa pagko-Korea, no. Pero ang tanong,
Okay, Teacher Roland, nakapunta ka na ba sa South Korea? Ito yung kwento. Okay? Yan yung kumpare ko. Napabilang siya sa kauna-unahang pinaalis ng sistemang ito, no, ang EPS Korea. Okay, kasama po siya sa batch 1. Alright, nung nakapunta siya sa South Korea, hinikayat niya ako mag-Korea rin. Okay, nung hinikayat niya po ako mag-Korea, no, yan, sabi niya, no, tol, dadaan ka sa proseso na pinagdaanan ko. Okay, sumunod naman ako sa kumpare ko, no, at papaalis na po ako, mga kababayan. Papaalis na po ako pa South Korea bilang factory worker din, pero nung medical, yun po yung malungkot na aking kwento. Mga kababayan, hindi ko po napasa yung aking medical. Ang problema, meron daw po akong hepatitis B. Bawal sa South Korea at wala pong lunas. Okay, gumuho po ang mundo ko, iyak po ako ng iyak, nagulat po ang mga katrabaho ko, nakasabay ko sa medical na okay naman ako lagi. Okay, nagulit din yung kumpare ko, lalong-lalo na yung nanay kong nurse, nagulat po. At napagtanto ng nanay kong nurse, baka hindi nga daw ako nabigyan ng booster shot. Kaya daw, naka-acquire ko po ang problemang ito, no? Yan, dahil doon, hindi po ako natuloy makaalis, no? Yan, at mga kababayan, no, parang talagang tadhana po ng inyong lingkod, no, na hindi makaalis. Mantakin nyo kung nakaalis po ako, malamang wala po ako sa inyong harapan. Okay, malamang, okay, nasa South Korea po ako siyempre. At kung babalikan natin yung halos 800, no, na natulungan ko, malamang wala rin po siguro sila sa South Korea. Parang isang malaking sakripisyo pala, no, yung aking pangarap na ako po'y makapag-Korea, hindi ako natuloy para pala makapagpatupad, no, ng mas maraming pangarap, no, na ating mga kababayan. Mga kababayan, tuloy-tuloy po ako sa aking legasiya. Okay, sa pagtulong po sa ating mga kababayan, mabago ang buhay, no? Anyways, mga kababayan, that was 2006. Alright? At around 2007, may nakadiscover sa akin mag-asawang Korean. Okay, na ginawa nila akong kanang kamay sa kanilang negosyo. Alright? At nakasama ko sila ng mahabang panahon, kaya po marami po akong natutunan kahit hindi po ako nakapunta na South Korea. Ako po ang nag-manage na kanilang negosyo. Korean dormitory, Korean school, Korean restaurant, Korean grocery. Ganun po karami, kaya na-expose po ako sa maraming Koreano po talaga, no? Okay, anyway, follow nyo po ako sa aking YouTube, Teacher Jologs, TikTok, Teacher Jologs. Okay, at ito nga po yung aking Facebook account. Meron din ako sarili kong website, no? Itong website na to, para to sa mga estudyante namin, no? Para kapag gusto nila ng makita kung gano'n na sila kahanda sa exam, anytime, anywhere, pwede po sila mag-practice exam sa website ko. Okay, exclusive para sa kanila. Ako lang po yung may ganitong sistema sa buong Pilipinas po. Alright? Mga kababayan, ang pangalan ng aking Korean Language Review Center, pangalan ko rin, Roland Flores Korean Language Review Center. 10 branch na po, going 11. Tandaan nyo lang po, hindi po ako recruiter, hindi po ako agency. Review center po ako. At ang expertise ko, paano mo mapapasa ang exam. Okay? Mga kababayan, na para alam nyo po, no, pangalan ko, alam nyo may-ari, hindi kung ano lang ang naisip na pangalan na nakakatakot, sino ba talaga may-ari. May-ari para alam nyo sinong hahabulin ninyo, sinong tatakbuhan ninyo pag may concern kayo, may mga problema kayo. Okay? Nandito lang po ako para sa inyo. Alright? Yan, kaya sana mas maging komportable kayo kasi yung pangalan ng center, pangalan mismo ng inyong lingkod. Teacher Roland, Teacher Jologs po, no? Mga kababayan, sa South Korea, ang kanilang problema po, no, ay yung kulang po sila sa manggagawa. Kaya itong South Korea ay kumukuha po ng manggagawa, okay, sa ating bansa at sa iba-ibang bansa po, no? Pero lahat tayo mapupunta sa paggawa ng produkto nila. Ang bansang South Korea po, mga kababayan, nagpapadala ng exam. So pag nagpadala ng exam, kailangan nyo pong maipasa, okay, pati yung medical, bago kayo magiging tiyak na aplikante. Ulitin ko lang mga kababayan, kailangan maipasa yung exam. At ayun nga po yung expertise ko, huwag kayong mag-alala. Sa buong proseso na to, at yung sa nakita nyo, na hinatid namin sa airport, at baka may mga nakita pa kayong video na iba, mamaya, kwento ko yun. Okay. Hinatid namin sa airport, no, simula hanggang sa mahatid namin sa airport, gagabayan po namin kayo. Alright, yun din po, no, kasama sa ating service po, mga kababayan, no?
nabanggit ko po no na dati isang beses yung exam sa isang taon no dahil nga po onti lang ang kailangan, pero ngayong taon sabi nila mas marami daw kailangan, halos 15,000. Uy, salamat naman po. Dahil dito mas mabilis ang proseso, mas mabilis ang interval ng exam, napakapalad. Okay? Mga kababayan, ang trabaho hindi po kayo makakapili. Okay? Alright, maaring mapunta kayo sa paggawa ng bakal, plastic, papel, karton, electronics, garments, tela, food, farming, livestock, construction, shipbuilding, kahoy. Delikadong mapunta sa paggawa ng kahoy. Puputol-putol kayo dyan. Ingat po sa ating pagputol. Mabigat na trabaho ang mapunta ka sa bakal. Yan, lalo na kapag kayo ay nagluluto ng bakal at nagbubuhat ng bakal. Okay? Maduming trabaho, mapunta kayo sa livestock. Magkakatay ng hayop, maglilinis ng dumi, ihin ng hayop. Sana po, kayanin nyo yung trabaho ninyo. Yun nga po, sa sahod na napakalaki, na halos 8 beses sa average sa kinikita ng mga kababayan natin dito sa Pilipinas. No? Mga kababayan, sa tirahan ay libre naman halos. May ilan sa mga estudyante ko na na-assign sa isang lugar. Usually po pag city, mas mataas syempre ang cost of living, ay may bahagyang kaltas sa sahod. Siguro mga nagkakalaga ng 3,000 to 8,000 pesos. Depende po talaga. Pero masasabi ko po, siguro mga 95% ng estudyante ko, libre naman sa tirahan. May mga 5%, okay, na hindi po. Okay, pag-pray nyo sana kumpleto nga po at libre po yung tirahan. Pati syempre, kumpleto ang gamit. Sa pagkain, masagana, masusustansya, okay, na parang araw-araw kayo naka-buffet, no? Yan, gusto nyo ba yun? Naka-buffet kayo araw-araw? Syempre, okay. At ang sahod sa Korea, syempre, napakalaki, no? 2 milyon won, tandaan po natin, ang 1 milyon won ay 43,000 pesos. Isa po sa mga estudyante namin si Miss Kate na nagtatrabaho po siya sa isang BPO company o call center company bilang office staff. Pinagpalit niya po ang pagiging office staff niya, simpleng office staff, sa isang factory worker sa South Korea. Sumasahod po siya dati sa Pilipinas ng 18 to 22,000, pero ngayon bilang factory, 82,000 pesos. Sa opisina ka nakaupo, naka-aircon araw-araw, o sa factory na may mas malaking sahod? Minsan pipiliin nyo po talaga kung anong gusto nyo. Okay? Ayan, ito po yung 9 years maintenance, air condition maintenance sa Mall of Asia. 9 years ha. Yan, at alam niya, walang mangyayari sa kanya kahit umabot pa siya ng 30 years. Doon po sa kanyang trabaho, kaya mas pinili niya mag-Korea. Alright? Napakabatang 19 years old. Nag-aaral pa ng college, na mahilig sa K-pop at Korean drama, sinubukan at ayun, natuloy. Isa sa pinakabatang natulungan namin. 19 years old, Fatima from Taguig. Tignan nyo naman, no, ang nagagawa ng Korea. Okay? From tindera, tumukang Koreana. Okay? Ayan. Ito po ang sinasahod ng dating tindera from Las Piñas po. Okay, si Yumi Paulino. Shout out sa iyo, Yumi. Alright, and of course, one of my secretary, si Joyce. Yan, dati pong ano po ito, no? Wedding coordinator, IT staff, alright, at nagtrabaho po sa aking kumpanya bago po siya nakaalis, at ito po yung kanyang unang sahod. Okay, grabe, no? Alright, ito po, no? Isa sa mga personal driver ko dati, si Arvin, na hindi lubos akalain ng mga kamag-anak na ngayon kumikita na ng ganito kalaki. Kasi mga tito-tito niya, mga nag-Saudi daw, sabi, walang ganyan na sahod sa abroad. Yan, to see is to believe. Kayo na pong balang musga. At ayan po ang mga payslip. Yung mga payslip na pinakikita ko po, walang edited dyan. Yung picture po kasama yung estudyante ko, walang edited dyan. Walang hiram estudyante dyan. Lahat po ay estudyante po ng aking center, no? Okay? Dating magsasaka at mananahi, piniling mag-Korea, at ito po ang kanyang sinasahod, no? Yan. Yung SM Makati, dyan lang po. Okay? Mga 5 minutes, nasa SM Makati na ako. Malapit na malapit lang dito sa akin, no? At si Eric po ay stop, no? Dyan po sa may shoe and bags. Okay? Sa SM department store. Alright? At madalas kami batiin nito, no? Tingnan nyo naman. Okay? Ngayon po, no? Yan, ibang-iba na ang buhay nito. Okay? Yan. Kala ko, hindi kakayanin ng isang Becky ang magtrabaho sa bakalan.
Yan, dati po kasi si Bernard, nasa gabi, Berna, okay, ay nagbubuhat po ng kopra sa kanilang probinsya. Kaya kayang-kaya niya ang trabaho niya. Shoutout po sa lahat ng mga Becky natin dyan, LGBT, kaya nyo rin to, no? Yan, ito staff ko po ito. Mantakin nyo, staff ko sa Davao ito. Ang pasahod ko sa kanya sa Davao, no, minimum 8,000 to 10,000, no? Yan, provincial rate. Pero, sabihin na natin, 10,000 pinapasahod ko. Ngayon po, magkano ang sinasahod niya sa Davao? Sa Davao tuloy, no? Sa Korea. Ayan. Tawag ko dito si Hapon kasi mukhang Hapon. Shoutout sa iyo, si Jufrey. Alright, grabe po, no? From 10,000 na sahod, ngayon po, 140,000 na sahod. Okay? Isipin nyo na lang po yon, no? And of course, si Dane, mga kababayan, no? Si Dane, ito nga po yung ating no? Yung grade 4 lang ang natapos. 20 days pumasok, unang sahod, 142,000 mga kababayan, no? Okay, iyan. At again, wala pong edited dyan. So, yun po yung nakakatuwa, no? Makita silang nababago yung buhay. Pag ganito po, no, yung 149, ito mga wala ng day off, no, 152. Kaya nyo kaya pumasok Monday to Sunday, mga kababayan? Walang day off. Sana kayanin nyo rin po, no? Yung po yung magiging pwede nyo maging sitwasyon sa South Korea. Pero yung sahod, syempre, malaki. So, naging transparent naman ako. Nagpakita akong mababang sahod pag walang overtime. Pag sagad sa overtime ay ganyan nga po yung sahod natin, mga kababayan, no? Yan, kuha lang po ako ng tubig, mga kababayan, habang kayo po ay nagmumunay-munay. Okay, mga kababayan, so tunay nga po, no, na sa pagko-Korea, kahit na hindi po tayo nakatapos, okay, kulang ang ating edukasyon, huwag kayong mag-alala, maaari pa rin, no, mabago yung buhay natin. Hindi po problema kung wala rin kayong work experience, no. Marami na akong napakita, napatunayan, na kahit walang work experience, nakapag-Korea. Kung ano man ang trabaho niya ngayon, magsasaka, mangingisda, mananahi, construction worker, security guard, factory worker, sales, walang problema. Pwede pa rin tayo makapagtrabaho sa South Korea. Okay? Yan. Sino po ba yung mga bisita ko? Okay? Na nagtatrabaho ngayon. Ang tanong, magkano po ang sinasahod nyo? Sapat pa po ba? Ilang taon na kayo sa trabaho ninyo? May natitira pa po ba? May naipundar na po ba? Okay po kung may mga napundar na po kayo. That's good, no? Okay, eto po. Mantakin nyo, mga kababayan. 10 years seaman. Wala daw siyang napundar. 3 anak. Lahat ng sahod niya padala kaagad. Ganun po siya kabait sa kanyang pamilya po. Okay, at pag walang nga lang sampa, medyo matagal. Kaya napapagastos po siya. Kaya talagang wala daw siyang naipon. Thankfully, nung nakaraan, kinamusta ko to, no? Meron na daw siyang kalahating milyon first time sa kanyang bangko. Kung hindi pa siya nag-Korea, hindi niya pa mararanasan, no, makapundar para sa kanyang pamilya po. Shoutout po sa lahat ng mga ka-5'9", no? Marami na po kaming security guard. Halos pumalo na po ng mga 30 to 50 ang natulungan namin na security guard. Meron po kaming 3-4 na security guard galing lang sa isang agency, lahat sila nasa Korea na. Ito, 14 years security guard. Tuluyan na pong mababago at nagbabago ang buhay po. Okay? 16 years government employee. Mabutit nakaalis pa, kala niya wala nang mababago sa buhay niya. Efren de la Cruz from Bulacan. Ngayon po, napakaganda na ng bahay niya po, no? Yan, at napaayos na rin niya yung bahay ng nanay niya. Mga kababayan, pag-isipan nyong maigi ang mga nakikita nyo ngayon. Kung kayo po ay nasa inyong bahay, tignan nyo po o pagmasdan nyo po ang inyong asawa. Picturean nyo po ito, mga kababayan. Tignan nyo po ang bawat sulok ng bahay nyo ngayon. Tignan nyo po ang nanay at tatay ninyo, mga kapatid ninyo, kung kayo po ba ay breadwinner.
Napakabait nyo po kung kayo po ay breadwinner, ha. Okay. So again, muli, ito po si Teacher Roland, Teacher Jologs, Tubong Olonga po. Nandirito po sa Makati City, no? Tutuloy-tuloy po ako sa legasiya ko po. Sa 10 taong ko na sa industriya, 800 na po ang aking natulungan makapagtrabaho sa South Korea. Sana sa susunod, kayo naman pa, no? Okay, mantakin nyo kahit 100 na lang ang sinasahod mo, baka sapat na po yung 30,000 para makapagpatabi ka ng mas malaking halaga. After 5 years, mas malaki yung maiipon mo. 4 million at ang nakakagulat pa sa Korea, ha, ay yung back pay. Back pay na pwedeng ganito o mas malaki pa. Okay, lalo na taon-taon tumataas ang sahod pa. Halos libre ka sa lahat kaya makakaipon ka. Iwasan ng luho, sugal, investment na hindi nahahawakan. Ingat po tayo sa mga easy money nang hindi nahahawakan po, no? Yan, at marami pong nabiktimang ganun, ha, para mas makaipon tayo. Alright? Nagbibigay ang bonus ang Korea, 2 beses yan, sa Thanksgiving at saka New Year po. Yan, at ito po, ha, yung back pay. Pwede na po ba yung back pay na 1.6 million pang kape? Yan, joke lang pa. Alright, no? Yan, 3 taon po talaga mga kababayan ng kontrata sa South Korea na baka gawin na nilang 10 taon, ha? Okay? Para after 10 taon, wala nang balik-balik or ano. Okay? Kasi mas gusto nilang mas magtagal kayo, no? At tuloy-tuloy po kasi sa production ng Korea, no? Pwede naman umuwi-uwi pag bakasyon, walang problema yan, no? At sana makita ko rin kayo umuwi-uwi. Mayaman ng Korea dahil sa sikat na mga kumpanya nila. Lalo na, no? Dahil doon sa Korean drama. Okay, mas lalong na-introduce yung kanilang produkto. Okay? At kapag Labor Day, baka maparangalan din kayo, Employee of the Month. Okay, mabigyan kayo ng plaque na kahit hindi nyo naintindihan, ayan. Masaya kayo. Okay. Ang maganda sa pagkukurya mga kababayan, wala po itong placement fee. Alright? Yun ang maganda dito. No? Kaya naman kahit sinong mga kababayan natin, kayang-kaya pong pasukin ito. Okay? Yan. Pero, mga kababayan, hindi naman basta-basta ganun yun na puro magaganda na lang yung sinasabi ko, no? Mga kababayan, kung kayo po ay mainipin, hindi kayo makapaghintay, wag po kayo mag-Korea. Promise. Okay? Depende po kasi, no? Maghihintay ka, kung kailan exam mo, habang naghihintay ka nga, dapat nagpe-prepare ka na, nag-aaral ka na. Okay, at tutulungan nga kita bago lumabas yung exam, gusto ko okay ka na, papasa ka na. Okay, at kapag ayun naman po, no, kapag nakapasa ka na exam, maghintay ka na naman. Maghintay kang ma-hired. Okay? Dapat willing to wait ka. Again, kung ayaw nyo naghihintay-hintay, mainipin kayo, wag nyo po itong pasukin. Okay? Sa registration, mahirap kapag onti lang ang quota. Pag marami, maluwag na maluwag po yan at madali. Wala tayong nagiging problema dyan unless hindi kayo nagabayan ng tama o nagbida-bida po kayo. Okay? Hindi nyo po kami sinunod. No? Mga kababayan, yung trabaho po, yung trabaho na mapapagod kayo, marumi, makalat, delikado, maaring hazardous, kakayanin nyo po kaya yung trabahong South Korea, okay, factory worker. Ito po kasi yung trabaho na inaayawan ng mga Koreano, gusto nila madadali yung trabaho nila. Kaya yung mahirap binibigay nila sa atin. Tandaan nyo po, mga kababayan, kung gusto nyo talaga to, kakayanin nyo yung trabaho. Huwag kayong magpi-PM sa akin na iiyakan nyo, hindi nyo kaya yung trabaho. Okay, tandaan nyo po itong sinabi ko, no? Okay, ayun. Willing po ba kayong gawin lahat para sa inyong pamilya? Kung kakayanin nyo po, go. Alright? At mga kababayan, ibahin nyo po si Teacher Roland, Teacher Jologs po. Okay? Mga kababayan, ito po yung patungkol sa babae. Now, unahin ko muna yung sa mga lalaki. Boys, kapag kayo po ay nakapasa na exam, nakapasa sa medical, I'm giving you 100% assurance na kayo po ay makakapagtrabaho sa South Korea. Ganun po kataas, parang almost perfect. O, perfect na nga po. Pero sa babae, yan, alam ko maraming girls na gustong-gusto mag-Korea, ha. Hindi ko po ganun magagarantiya, no?
na makakapag-Korea po kayo. Mga 10 to 20% chance lang po. Yun po yung katotohanan dito, ha? Girls, dati po itong 1 to 3% chance na kada taon parang umaangat naman kahit papaano. So it's up to you girls ha, kung gusto nyo pong subukan. Yun po yung gusto kong ibahagi din sa inyo girls. Okay? Yan, ang opportunity na to, ang terminology na gagamitin ko para sa mga girls, subok. Okay? Ayan, no? Sa boys, sigurado, ha? Sa girls, subok po. Wala tayong magagawa dyan. Sistema po yan, no? Ng ating government na ang mas kinukuha po talaga puro lalaki, no? Pero lately kahit babae, no? Okay naman. Okay, kung sakali maging estudyante po namin kayo, tutulungan po namin kayo makakuha kayo ng passport sa pinakamabilis na paraan, pero sana may ID na kayo, ha, para mas mabilis. Sa registration, siyempre tutulungan po namin kayo. Nakaantabay po tayo niyan, online at saka yung face to face, no? At naka-ready po ang ating facility para matulungan po kayo during registration, no? Okay, and of course, yung Korean alphabet, wag po kayong masindak. Okay? Marami na po na galing sa amin na talaga naman magagaling magbasa, magagaling magsagot sa examination po mga kababayan. Okay? At itong Korean alphabet po, no, wag kayo masyadong masindak, no? Kayang-kaya nyo po. Yan, yun nga po, grade 4. Okay? Yan, okay naman po. Alright, no? And of course, yan, ano po, no? Screenshot po ito. Eto na po yung aking service, no? Paliwanag ko lang po, 8,000 po, one-time lifetime payment na po ito mga kababayan. No extra charges, no hidden charges po ito. No, 3 libro ang kasama. Okay, may kasama na pong uniform at ayun po may ID na rin, pati nga ID list kasama na no. Okay, pwede naman pong down payment and then installment para mas maluwag po sa inyo, no. Pag kayo po ay nag-aral, natapos niyo yung course, pwede siyang ulit-ulitin. Okay? Pagkatapos ng pag-aaral, anong gagawin? Pwede mo ulitin yung class. Okay? At kapag katapos mo yung course, pag okay ka na, attend ka na ng review. Pag attempt mo ng review ko, okay, pwede ka na makapag-practice exam. Ipa-practice exam kita ng maraming beses. Okay? Tapos titingnan ko yung resulta ng practice exam mo para ma-assess kita kung ano pa yung mga dapat mong gawin, kung ire-recommend bang umulit ka ulit, no? Ano pa yung kukulangan sa inyo. Ganun po tayo. May learning program po tayo bukod sa ating service po. Okay, ito pong 8,000 na to ha, one-time lifetime payment. Pag nag-exam ka, bumaksak ka, aral ka ulit. Wala ka naman ng babayaran ulit. Multiple entry po. Nag-enroll ka sa Cubao, pwede ka mag-aral sa Makati, pwede ka mag-aral sa Cebu, sa Davao, kung sama ng probinsya mo, walang problema. Pakita mo lang yung ID mo upon entry. Tatanggapin ka na kahit anong center ko. Kahit saan yon, pasukan mo, walang problema. Isa lang na may amin tinuturo, no? So, nainggit ako sa iba, no? Kasi sa iba, 18,000, 12,000, ngayon, okay, 6 na taon na po, 7 taon na po na aking center, 8,000 pa rin, no? Yan, hindi po tayo masyadong nagtataas talaga, mga kababayan. Ito po yung ating mga branches po. Screenshot na lang po mga kababayan, no? Mamaya papaliwanag natin about sa center. Okay, ang tanong, no, sir, saan mag-e-exam? Yan po, no. Nice ko lang po sabihin sa lahat, no, ang pag-e-exam po ay sa Maynila o dito po sa Ortigas o dito po sa NCR. Luluwas po talaga kayo kagad para dapat po, no, kapag mag-e-exam kayo. At huwag kayong mag-alala mga kababayan, sa lahat po ng estudyante namin na mag-e-exam, no, libre kayong tumuloy, ulitin ko lang, libre kayong tumuloy kapag mag-e-exam na sa aking center dito sa Makati. So, yun yung medyo maraming naiinis sa akin kasi hindi nila kayang tapatan o pantayan yung service namin ganun, no? Yan, at kaya mas marami kaming natutulungan kesa sa iba.
Okay, kasi yung mga estudyante namin, kahit na taga-probinsya, sa Visayas, Mindanao, sa Northern Luzon, Southern Luzon, confident silang lumuwas. Kasi alam nila, may maggagabay sa kanila dito sa Maynila at ang center ko napakalapit po, no? Sa airport at sa iba pa, no? Okay, ito po yung sample ng exam mga kababayan. Ang exam po ay multiple choice. At meron pong parte ng exam na magtatanong sa bagay. Okay? Magsasaulo kayo ng maraming salita. Siguro mga 500 to 1,000 words para makarami kayo ng puntos. Sa mga salitang masasaulo mo po mabubuo mo po yung pangungusap na mga makikita mo. At tandaan nyo po, bago nga po kayo mag-exam, kayo po ay daraan sa 10 to 20 times na examination sa akin bago pa kayo mag-exam. Kaya po, no, yung learning program ko is very effective. Nakita nyo naman yung resulta kung gaano karami tayong natutulungan makapasa. Okay, tayo po ang may pinakamaraming naipapasa sa buong Pilipinas. Kahit check nyo po yung aking wall. Alright, ayan, no? Pag napasa nyo po yung exam, medical na po tayo. Paki-screenshot po. Sana wala kayong problema dito. Okay, paki-screenshot po mga kababayan. Ayan, natanggalin ko na yung larawan ko, no? Yan po yung mga hindi po pwede. Alright, sa medical po, kami po yung magre-recommend kung saan kayo magpapamedical. At sana, okay mga kababayan, wag na po kayo maghanap na ibang medical clinic kasi maaabala po kayo. Subok na namin yung medical clinic na amin nire-recommenda, no? Kapag kayo po pumasa sa exam, pumasa sa medical, check nyo lang po yung account ninyo, no, sa mismong website ng Korea. Okay? Kung kayo po ay na-hired na. Kapag nakita kayo ng kulay blue ganito, na-hired na po kayo. At pwede nyo nang ma-download yung kontrata ninyo. At hintayin nyo pong kontakin kayo ng POEA, i-post kayo ng POEA. And by the way, ito lamang po yung papeles na kailangan. Number 1, syempre hindi ka naman nakapag-exam nang wala kang passport, kaya given na may passport ka. Okay, natural na may passport ka kung nakapasa ka sa exam, no? NBI, madali lang yan. Pag na-hit yung pangalan mo, hopefully wala maging problema, no? 3, 4, 5 sa POA lang yan, madali lang yan mga kababayan. Ito medyo mahal, yung number 6, yung TB clearance. Okay, sa mga mamahaling hospital yan nakukuha. And of course, medical ulit 1,500 mga kababayan, no? At yung EPS contract, kayo nga na-download mo naman yan, okay? Sa NSO o birth certificate o PSA, kahit wala kang middle name, kahit late register, kahit wala kang tatay, okay lang. Basta may print out kang PSA, Pinoy ka. Ganun lang dito kasimple. Mga kababayan, hindi ka hahanapan ng transcript of record. Hindi ka hahanapan ng diploma. Hindi ka hahanapan ng certificate of employment. Kayo po, no, ay mag-undergo sa training sa POEA. Okay? Ng 2 linggo. Okay? Sorry po, 1 linggo. Kaya naman, huwag kayong mag-alala kapag nandito na kayo sa Maynila muli. Ito po, yung hindi po mapantayan ng mga nanggagalaiting ibang center sa akin. Kulang na lang nila, pasabugin nila yung center ko kasi hindi nila ito magawa. Ang libre yung tuluyan po sa ating lugar dito sa Makati. Nako po, sobrang blessed po kami. Salamat sa ating Panginoong Yesus, no, na kaya naming gawin ito. Yan, at yun po. Sa mga taga-probinsya, Luzon, Visayas, Mindanao, Northern Luzon, Southern Luzon, huwag kayong problema sa tutuluyan nyo. At gagabayan po namin kayo. Malapit kami sa airport at MRT, ha? Okay? Kaya very convenient. So, yun nga po, pagkatapos ng training nyo sa POEA, yun po yung training ha, bago ka umalis. Okay? At kayo po ay makakatanggap ng certificate na kailangan nyo to. Papakita nyo po to sa Korea na dumaan nga po kayo, no? Sa government to government system, no? At ayun nga po mga kababayan, pinagpalang gabi po sa inyo lahat. Muli, this is Teacher Roland, Teacher Jologs, at kayo po ay nasa aking presentation, orientation para malaman kung ano ba ang buong proseso para makapag-Korea. Sana mapili nyo po kami sa inyong pag-aaral. Hintayin natin ang exam. Tulungan namin kayo makapasa. Gabayan namin kayo sa medical. Maghintay tayo ha. Ma-hired kayo. Pag nagka-hired kayo, asikasuhin namin kayo. Assist po namin kayo.
hanggang sa makakaalis na nga po kayo. Pero may pagdadaanan po tayo. Okay? Medyo mabigat po ito. Ito po mga kababayan, no? Paki-screenshot po. Yes mga kababayan, sinabi ko nga po na walang placement fee, no? Kung titingnan natin dito, walang placement fee nakalagay. Pero malaki po yung gagastusin. Sir, kalo ko ba government to government to? Government to government nga. Actually, government nga po. Yung babayaran mo dyan. Okay, ayan. So, ganun po talaga. Siyempre, para maasikaso tayo maayos. Salamat nga po sa ating gobyerno, may ganitong sistema, no? Yan, salamat po. Alright? So, kapag wala kang ganitong pera, tapos na delay ka sa pagbabayad, ay maaari pong makancel ang kontrata nyo at mag-ban kayo. Kaya kailangan pag sinabi nilang bayaran mo na to, nakaredy na yung pera. Okay, yun po yung medyo nakaka-pressure po dito, no? Pag wala kayong ganyang pera, syempre, hindi po kayo makakaalis. Alright? At siguro nakita nyo na yung sandamakmak na video namin, mga kababayan. At mga kababayan, yung pong mga video na nakita nyo gaya nito, 2017 pa po namin ginagawa. So bakit nga namin to ginagawa? Mga kababayan, ulitin ko lang po. Galing po ko sa mga center. Pagkatapos mo magbayad, mag-aral, tapos na tayo. Bahala ka na sa buhay mo. Kaya nung nagkaroon po ako ng sarili kong center, mga kababayan, no, sabi ko, hindi ko po papabayaan, no, yung mga estudyante ko. Dahil nung nagtatrabaho po ako sa ibang center, mga kababayan, may mga nakita akong umiyak. Umiiyak sa akin, nangungutang. Kasi nga, wala silang ganung halaga eh. Kailangan na nilang magbayad, no? At sabi ko, i-text mo yung boss ko. At yung boss ko, mga kababayan, no? Hindi ko naman papangalanan, no? Wala naman ako sinabi, no? Deadma, sin mode. Sabi ko sa sarili ko, kapag ako nagkaroon ng sariling kong center, hindi ko po papabayaan yung mga estudyante ko hanggang sa dulo, mga kababayan, no? So dito sa aking center, kami na rin po, ang center ko na rin po, ang magpapahiram sa inyo, no? Ng 50 to 1,000 to 100,000 pesos. Again, 50,000 to 100,000 pesos ang ipapahiram namin sa inyo kapag kayo ay aalis. Panoorin natin ito. So ito po, no, sa opisina ko sa Makati, no, nagsabay-sabay siya, no. Yan, at ganyan po, no, binibigay po namin, no. Yan, dati kasi kahit 50,000 okay lang, ngayon kasi talagang nakita namin hindi na kasya. Sa ngayon kahit 100,000 po, no. So hindi po yan scripted, ha, hindi po yan gawa-gawa. Alright? Mararamdaman nyo naman kung peking artista yung mga yan. Alright? At ito nga po kapag ihahatid na namin, no? Ito po yung opisina ko sa Makati. Alright? Diyan po namin inaayos yung gamit nila. Ito po yung Osmeña Highway, no? Dito rin po ako nakatira sa highway na ito. Diretso niya sa airport, no? Ayun po yung aking center, no? Kayo na pong bahalang humusga, mga kababayan, no? Yan, at again, ginagawa namin yon since 2017 pa. Kung may nakita kayo sa iba, ginaya. Okay? Yan, mga kababayan, marami pong nakatingin sa akin, no? At marami pong nakikita kaming ginagaya na lang kami, no? Yan, pero pwedeng gayahin, mga kababayan, pero hindi nila mapapantayan. Alright? Yung aking legacy at passion na wala akong ibang hangad, no, matulungan po yung ating mga kababayan mabago ang buhay po. Alright? So wag niyo alalahanin yung gastos pagpapalis, no, kami nang bahalang mamoblema dun sa gagastusin ninyo. Okay? At kung paano yung payment nun, ipapaliwanag na lang namin sa inyo, no? Yan later on. Alright? Anyways, mga kababayan, kapag nakapagbayad tayo, okay, tutulungan din namin kayo sa pagbayad, no, sa opisina po, ayan, sa Department of Migrant Workers, sa POEA, kapag kinailangan nyo na magbayad para doon maproseso na, malagyan ka na ng visa. And of course, sa paghatid namin, libre po yan. Libre.
Wala akong pakialam kung magastos kami ng malaki. Ang mahalaga, proud po ako makapaghatid ng mga bagong bayani, lalong-lalo na po kapag estudyante namin. No? Pagdating nyo sa Korea, kayo po ay dadaan sa training bago kayo sunduin ng inyong mga amo. Yan. At muli mga kababayan, sa mga girls, dream, believe, survive, pray and wait. Okay, again, subok lang pero kaya naman, may chance naman, no? Boys, sure bull kayo dito. Okay, basta tiyaga lang po talaga. Pagdating nyo sa amo ninyo, nakakatuwa at kayo pa ang re-regaluhan, no? Okay? Ayan mga kababayan, no? Mga kababayan, sabi nila, ang buhay daw natin ngayon ay resulta daw po ng desisyon natin ng nakaraan, no? Mga kababayan, kung kayo po ay nakatapos sa pag-aaral, nakapag-abroad, nakapagpundar, maganda ang trabaho, good for you. Maganda ang desisyon ninyo ng nakaraan. Sa mga bisita po namin ngayon, sa mga nanonood ngayon, sabi nila, ang desisyon nyo daw po ngayon, no, ay maaring mabago po yung inyong hinaharap, no? Okay? Ang kinabukasan nyo po ay depende po sa magiging desisyon nyo ngayon. Okay, ayan. Kung may mas magandang opportunity dito, kayo po, no? Yan, ulitin ko lang po, Teacher Roland po, 10 taon na sa industriyang ito. Yan, 800 na po ang natulungan ko mabagong buhay, no? Pero tandaan, ang tagumpay nyo dito, nakadepende po sa tiyaga ninyo, ha? Ibibigay ko lahat, gagabayan ko po kayo. Mag-e-effort na lang kayong magsaulo. Okay, at sundin ang proseso. Trust the process. Wala pong nag-abroad na hindi gumagastos, hindi po ako recruiter, hindi po ako agency, at nakita nyo naman, sa agency, pag-aalis ka, hihingaan ka muna ng pera. Dito, pag-aalis ka, bibigyan kita ng pera. Okay? De, joke lang, papahiramin kita ng pera, ha? Papahiramin ka namin ng pera. Okay? Mga kababayan, gustuhin ko mang ilibre kayo sa ating serbisyo. Okay? Hindi naman ako bilyonaryo para matulungan kayo kasi we pay for the rent, no, staff, no, pero sana wag niyo pong panghinayangan yung 8,000 kasi yung 8,000 na yan, pangarap niyo po ang nakasalalay sa akin. Okay, ang malupit nga po doon, no, yung 8,000 na pagkakatiwala niyo sa akin, pag alis na kayo, higit pa rin dyan, 50 to 100,000 naman ang pagkakatiwala ko sa inyo. At kayo po ay nag-e-enroll, alright, sa number 1 Korean Language Center sa buong Pilipinas po. Ayan. Muli, this is Teacher Roland, Teacher Jologs. Pinagpalang araw po sa inyo lahat, no, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat po ng bisita namin. Sa mga katanungan po, contact your contact person, alright, and of course, tawag dito, kausapin lang po yung mga staff po natin, no? Yan, para masagot. At paano makapagsilip mula, papaliwanag po nila kung ano-ano po yung mga option natin sa pag-aaral pa. Yan, dito po ako sa Makati City. Mga kabayan, sana makita ko po kayo. Sana matulungan ko po kayo may pasa exam at kayo po ay makapagtrabaho sa South Korea. Now, Teacher Roland, Teacher Jologs, signing off po. 감사합니다.